Si Senator Amy Marcos, mga kababayan, gustong magpaimbestiga sa Senado nung latest Ayungin incident po. Ayan po, sabi rito sa report ng Philippine Daily Inquirer, West Philippine Sea, Amy Marcos calls for Senate probe into Ayungin incident. So, mabuti naman po, mga kababayan, kahit barkada siya ng mga Duterte na pro-China. Pero ang posisyon, mga kababayan, ni Senator Amy Marcos sa issue ng West Philippine Sea, parehas din po ng posisyon ng kanyang kapatid na Pangulong Bongbong. So yun ang maganda. So tama po ito. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. Mga kababayan, pero anya Mr. Maravillas, di ba may investigasyon na yan sa Congress, sa Secret Deal? Sa Congress po yon. Sa Senado, wala man. So baka doon po sa ipapatawag na investigasyon dito sa Ayungin, latest Ayungin incident po, maisama po sa sa dapat pag-usapan. Kasi ang pinaninindigan po kasi ng China, mga kababayan, may usapan yung tinatawag nga pong secret deal na hindi magdadala po ng mga construction materials. Yan ang akusasyon ng China. May planoan niya kayo dyan na mag-stay ng permanente. Siyempre, amin niya. Di ba? Yun ang akusasyon po ng Chinese side. Yan China has accused the Philippines of attempting a long-term occupation of Ayungin Shoal and defended the June 17 China Coast Guard action as professional in restraint. May ganun, mga kababayan. Professional ba yun? Isabi nga ng ating armed forces, naging mga pirata na kayo, mga barbaro. Barbaric yung inyong ginawa. Tingnan ninyo to. Ginawa nila sa ating Philippine vessel. Pinagsisira nila, mga kababayan. Tingnan ninyo ang itsura ng mga Chinese. May dalang palakol, itak, kutsilyo. Ito po yung Navy Seaman po na naputulan ng daliri, yung kanyang thumb. Binisita po ni General Browner. Pero tingnan niyo, mga kababayan, sabi ng Navy sailor na natanggalan ng hinlalaki po, handa siyang bumalik sa duty. Tingnan niyo, mga kababayan, yung ginawa nila sa atin. Yan pa po. Yan ang restraint. Professional daw in restraint. Yan yung ating pinagsasaksak nila. Ito yung ito yung atin po. Binutas yan po, mga kababayan. Ito yung vessel natin, inakyat nila. Tignan ninyo. Ninanakaw yung mga armas natin po. Pinasok nila, mga kababayan. Tapos binutas nila. Kinuyog po. Kinorner nila, mga kababayan. Yan Kinorner nila at tapos tingnan niyo, binubutas nila yung ating vessel, rubber boat natin po. Ang dami nila po, pinaligiran, mga kababayan. Ito po, close up na kuha na video. Nagkakagulo po sila. Picturean mo niya, picturean. Sabi ng ating mga tropa para ma-document.
Tingnan ninyo. Tapos sabi ng mga Chinese po na professional restraint daw po sila. Sabi dyan, China urges the Philippines to stop its infringement and provocation at once. We will continue to defend our sovereignty in local rights in interest. The Philippines anya keeps on saying that they were sending kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Living necessities, but secretly, they have been trying to send construction materials and even weapons and ammunition to the grounded warship for long-term occupation of Rinay Jiao. Sabi po ng kanilang spokesman. So ito yung sinasabi nilang long-term occupation. Ina-accuse tayong ganon kasi yun nga pong sumingaw na secret deal, nakipagkasundo as revealed by Attorney Harry Roque, na i-maintain lang yung status ko. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang objective po ng China, i-prevent yung ating mga troops na makadala ng construction materials doon sa Sierra Madre para mabulok na lang po yon. Pag nabulok na, take over na po sila. Ganon tayo pinagkanulo. Iwala man pong ganon na dapat pasukin tayo. Pero sabi, pinasok yung ganon. Pero nagdi-deny si Mao Diggs. Wala daw silang usapan na ganon. Isa Mao Diggs po, pabalibaliktad yung sinasabi. Paano pinaniwalaan po ng China? Nagkiklaim na sila ngayon na nakipag-usap yung previous administration. Iyon ang pinaninindigan mga kababayan ngayon. Kaya tayo, hinaharas ng hinaharas. So ang rason nito, yung pinasok ng nakasunduan, sabi, secret agreement ng previous administration. Lumalabas mga kababayan, hindi tayo tumutupad sa kasunduan. Iniingan sila ng kasunduan, written agreement. Wala man po pinapakita. Verbal siguro. Wala man ganun pong verbal. Dapat lang.
So, pinasubo tayo mga kababayan. So, tama rin itong investigation na sabi gustong mangyari ni Amy Marcos. Baka matouch din po yung secret deal tulad ng ginagawang congressional investigation. So sabi rito, according to Marcos in filing Senate Resolution number 155 kahapon, the ramming incident between Chinese and the Philippine vessels on June 17 must be examined further. Dapat anyang ma-examine siyang mabuti. The events that took place on June 17, 2024 sa Ayungin Shoal para niya ma-determine how the government can better protect Filipino servicemen and citizens during the rotation and resupply missions dyan sa Ayungin Shoal, and to ascertain what changes should be made to the current strategies employed by the Philippine government in order to allow the country to more effectively and safely assert its sovereign rights. Madaling sabi mga kababayan, si Amy Marcos is for defending the sovereign rights ng ating bansa dito sa Ayungin. Hindi din siya sang-ayon doon sa posisyon ni Maudigs na gawin na ninyo ang gagawin na ninyo lang aming probinsya niya. Para niya yan tubig. Yung anglosan niya, itapon ko yan sa basurahan. So, magkaiba si Senator Amy Marcos pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea. Bravo sa ating armed forces po. Sabi ng ating armed forces chief, General Romeo Browner, we will not leave Ayungin Shoal. Ito anyang increasing aggressive actions ng China will not deter the Philippines from conducting rotation and resupply missions to its troops dyan sa West Philippine Sea, sa BRP Sierra Madre. Itong violent resupply mission in Ayungin Shoal, mga kababayan, nag-trigger din siya ng discussion tungkol sa Mutual Defense Treaty. At yung Japan military chief voices concern on China's aggression in the West Philippine Sea. Yan po. So sabi dyan sa balita, General Yoshihide Yoshida, Chief of Joint of Staff of Japan Self-Defense Forces, met General Romeo Browner Jr., Chief of the Staff of the Armed Forces of the Philippines, via video teleconference on Thursday, where they discussed the China Coast Guard's seizure and destruction of the Armed Forces equipment and vessels during the June 17 resupply mission. We always stand on the side of the armed forces. Yung aming puwersa will deepen its cooperation with the Philippines in like-minded countries, sabi po ni Yoshida. So, bakit Mr. Marabilla, sa susunod na mga resupply mission, di pa sumama yung Amerika at Japan? Malamang nasa plano na po yan. Kaya lang, di man po sinasabi sa atin siyempre. Dapat secret lang po ang mga ganyang bagay. So, possibly, sa mga susunod na araw, baka yung puwersa ng Amerika at ng Japan, pati ng Australia, mag-station na muna dyan po, malapit sa ating BRP Sierra Madre, para i-pushback po yung mga Chinese. Para po kung halimbawa, umatake sila po, we have our credible defense. Superior force na pwede pong suplahin yung kanilang aggression laban po sa atin. Tama po? Kaya lang itong mga sinasabi natin, siyempre, mga kwentuhan lang po natin. But possibly, ganun ang direksyon po nito. Kaya magpasensya muna po tayo hanggang hindi pa na-assemble yung superior force na siyempre may mga agreements yan. Para ang lahat ng engagement po, legal po, base po sa international law. Ito nga po, sabi ni Blinken, at saka ni Secretary Manalo, niraise nila an alarm over China's escalatory actions. So nakabantay po sila. So nagkausap pala sila, mga kababayan, tungkol dito sa nangyari sa Ayungin. Si Blinken at saka si Manalo. Nag-usap sila sa telepono. Sabi po ni Secretary Blinken, yung aksyon niya ng China undermine regional peace and stability and underscored the United States ironclad commitments to the Philippines under the Mutual Defense Treaty, sabi po ni Miller, spokesman ng US State Departments.
Paano niya, Mr. Maravillas, kung lumusob na sa atin yung China? Hindi man po yung gagawin ng China. We have our Mutual Defense Treaty with America. We have our EDCA sites. We have our allies. Yung nga po sa Taiwan nga po, maliit na bansa, hindi man kayang lusobin ng China. Tayo pa. Talawan man po ang mga Chinese. Hindi sila lulusob sa atin. Sa Taiwan nga po, hindi nila kayang lusobin. Province nila yon, ang tingin nila, ang consideration nila sa breakaway province yung Taiwan. Pero tingnan niyo, ang tagal-tagal na, sige lang ang palipad-lipad nila ng kanilang Air Force at ng kanilang mga warships. Aali-aligid lang po sa Taiwan. Nakahanda man po yung Taiwan, makipagbakbakan. Takot man po sila. Tayo rito, we have our Mutual Defense Treaty with America. May military agreements na rin po tayo with Japan, South Australia, and we have our like-minded nations on our side. Allied forces, paanong lulusob yan Sa Amerika nga lang po, baka ma-erase po ang buong China. Tama? Huwag kayong matakot po. And right now, mga kababayan, nandito po yung mga magagaling na Air Force ng Amerika. Philippine US Airmen take part in military drill. Nandito po sila. So, ang dali-dali pong lumipad yung ating mga warplanes with American Airmen. Yan po yung Cope Thunder at Pampanga Air Base. The exercise will focus on subject matter expert exchanges and field exercises in air and ground operations. Naka-ready po sila. As well as logistics and other mission support, planning, and execution. At least 1,000 Philippine Air Force personnel along with the U.S. Pacific Air Forces, PACAF Airmen took part in the planning and execution of various military missions in Pampanga Air Exercises. Cope Thunder 2024-2 began on Tuesday sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga. Sabi po ni Philippine Air Force Public Affairs Chief Colonel Marcelo Consuelo Castillo, PAF and PACAF personnel will also join air demonstrations and interoperability drills. Pinagdaan-daan po nila yung mga possible pong attacks ng China sa atin. They're ready to defend. Magsisipagliparan yan po. And sigurado, ang lahat ng mga eroplanong yan, mayroon ng mga warheads, nuclear warheads po. Pero siyempre, hindi man yan sasabihin sa atin. Naka-ready po yan. Malamang nakaposisyon na po lahat. Kaya pag umatake yung China, ubos sila dito. Dito na sila mababaon, mga kababayan. Ubos yan. 1.3 billion malilibing dyan sa West Philippine Sea. Diyan na sila mauubos. Pati yan na buong China po will be razed. It will become hell. Yan ang mangyayari sa kanila. Nakita ninyo yung nangyari sa Japan po. 2 bomba atomika lang po yon. Surrender yung emperador ng Japan. Naging barkada baga ngayon po ng Amerika. Yan, kung gusto ng China makipag-ubusan po sa atin, saka sa Amerika in allied forces, try lang po nila. Left the earth, lahat. Wala nang pag-agawang West Philippine Sea. Tunaw na abo na lahat, pati yung kalupaan. Ano pa? Armageddon na. Yan ang pagpipilian po ni Xi Jinping. Gusto ninyong mabuhay kaming kapitbahay at matahimik. Huwag ninyo kaming pipiliting lumaban sa inyo. Pero kung gusto ninyo magtapusan na tayo, pwede man po. Sabi ko nga po, mga kababayan, kala ninyo, joke ko, ang believer po, hindi natatakot sa kamatayan kasi that is the second death. The second death, that's hindi man po second death yan sa mga believers, kundi that is the beginning of life. Sa mga unbelievers, second death po ang kamatayan. Sa amin po, hindi po. Pag save ka, dapat hindi ka takot. Kaya nga sabi po ng Bible, fear not. Wala pong mag-volunteer, basta nakaposisyon na po yung mga, ako ang pipindot po, iumang ninyo kay. Para tapos na, wala nang drama, ang dami pang drama dyan. Tribulation ka agad po,
pag tribulation kasi, alam ng mga believers, ang mag-i-stop po ng Battle of Armageddon, yung ating Panginoong Hesukristo, darating na siya para simulan po yung millennium reign. That is 1,000 years of peace, prosperity and peace. Ito pong ating mundo, ang magiging leader po, the King of Kings and Lord of Lords, ang ating Panginoong Hesukristo. Excited po kami na mangyari na yon. Simulan na ninyo yung tribulation, mga Chinese, para tapos na. Alam namin yung direction po ninyo. You'll be in hell. Mga unbelievers kayo, wala man kayong kinikilalang Diyos. Lahat lang sa inyo material na bagay. Tama pa? Fear not, mga kababayan. Mag-ready po tayo. Sabi rito, the opening of the second Cope Thunder was attended by Christopher Biasi, Deputy Chief, Excessive Division, PACAF, Colonel Maynard Mariano, PAF, Exercise Director of Cope Thunder 24-2, and Lieutenant Colonel Jeffrey Martinez, Lead Planner, Air Defense Command. Gayong matakot, ready na po tayo, nandito na sila. Kala ninyo mga Chinese, matatakot kami sa inyo. Ang takot man lang po, si Mao Diggs, nasindak ninyo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang. Sundalo yung ating Pangulong Bongbong, sige lang ang tulong niya po. Habang siyempre, laging nag-update sa kanya yung kanyang mga security officials. Tama pa? Hindi lang po mayabang, hindi madaldal yung ating Pangulo. Tahimik lang siya. Ang tubig po pag tahimik, malalim, sabi nga sa kasabihan. Tingnan ninyo, hindi lang siya nagsasalita, yung mga nausog, sigaw ng Marcos resign. Sino yung nag-resign? Di ba si Inday? Sino ngayon ang strong leader? Sino ang weak leader? Hindi man nagsasalita yung ating Pangulo. Sige lang ang trabaho niya. Yung nausog, sigaw ng sigaw. Kesyo, malapit na niya. Malapit na kayong matunaw. Papayag ba kami niyan? Sabi diyan, Castillo said that Cope Thunder aims to promote interoperability of the armed forces involved in the exercise in conducting air and ground operations. This ensures smooth collaboration and effective response. Kita ninyo, effective response during real-world scenarios. Ang ibig sabihin ng real-world scenarios, sa actual ng fighting. Pag lumusob yung China, alam na nila yung gagawin. Kung saan sila magpapalipad ng mga missiles. We have the missiles nakaposisyon na po. Alam ba ninyo? And baka may mga nuclear warheads na po. Nuclear capable siya. Hindi man lang sinasabi siyempre. Lilipad yan papuntang China at kung mga military base nila. Baka hindi na sila makapindot ng kuha nila. Di ba? Sabi ko sa inyo, huwag matakot kayo. Relaxan na tayo. Basta tayo po, hindi tayo atake. We will just defend our territory. Di man tayo nakikipag-away, inaaway nila. Tama? Doon lang tayo sa tama. Para pag umatake tayo, mga kababayan, to defend, survival natin eh. May lakas tayo ng loob to defend kasi alam natin tama yung ginagawa natin. Ganon yung mga ninuno nating mga bayani, di ba? Sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. We have to defend our country. Wala mang tayong ibang bansa. Tulad ng Israel. Hindi pwedeng maulit sa Israel yung nangyari sa kanilang wala silang bansa for almost 2,000 years. Sabi ng mga pag umatake kayo dito sa amin, ililibing namin kayo rito. And that is the nuclear option, the Samson option. The Samson option po, that is the ultimate weapon na gagamitin ng Israel sa mga kalaban niya. And that is nuclear. Huwag kayong matakot. Yung naunang Cope Thunder 1 exercise was held last April 8 and 19 at Basa Air Base in Florida Blanca, where combat pilots from both allied forces conducted air maneuvers in a wide area in Luzon. Yung pangalawa na po ito. So, tinitingnan nila kung saang direksyon ang kuwampo. Alam na nila po, nakaplot na yan lahat. Tagal na po sa gira yung Amerika. Tagal na rito. Yung military base nila dito, ang tagal-tagal na po.
Pinalayas lang, in-infiltrate kasi tayo ng mga Chinese. In-install nila si Curicong. Tapos pinalayas yung ating military base dito ng mga kaalyado ni Curicong na senador. Hindi na nirinyo po. Kaya umina tayo, umabanti yung China. Pag tayong paluloko sa mga propaganda nila, funded yan po ni Xi Jinping, sigurado. Ayan man lang po mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.